Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at sa aming mga kaibigan. Ang lahat po ay malugod na tinatanggap para sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah ngayong gabi. Sisimulan natin ito sa pamagitan ng pambukas na awit at panalangin. Kaya lahat po ay inaanyayahan na tumayo habang inaawit po natin ang song number 73. Ito ay may pamagat na bigyan mo kami ng katapangan. Kung kayo po ay handa na, sabayan natin ang himig. Sa linggong ito, yung Bible reading natin ay nasa Jeremias chapters 20 and 21. Kaya siguradong marami tayong natutunan mula dito sa ating pagbabasa ng Biblia sa linggong ito. Kaya naman dito sa ating kayamanan mula sa salita ng Diyos, tatalakayin natin kung papaanong nakapangaral ng may lakas ng loob si Jeremias. At pagkatapos ay mamaya, matatalakay din natin yung isa pang kailangan natin sa ating gawaing pangangaral. Dito sa pamumuhay bilang Kristiyano, mayroong pagtalakay tungkol sa pagiging handa nating makibagay o magpakita ng personal na interes. So paano natin yan magagamit at may papakita sa ating pakikipag-usap o pangangaral ng mabuting balita sa iba. So ilan lang yan mga kapatid doon sa mga maasahan natin na matunghayan sa ating pagpupulong sa gabing ito. Kaya simulan natin yung unang may bahagi para doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Tatalakayin sa atin ni Brother Ray Barin ang lakas na loob siyang nangaral. Lakas loob siyang nangaral. Ang tinutukoy dito ay si Propeta Jeremias. Kuha lang tayo ng konting background kay Propeta Jeremias. Nung siya ay naging propeta sa bansang Israel, 40 taon na lang babagsak na ang Jerusalem noong 607 BCE. So nai-imagine siguro natin, siya ang propeta, sa kanya pinasasabi ni Jehovah yung kung ano man ang gusto niyang ipasabi sa kanyang bayan, sa bansang Israel. Pero dahil nalalapit na yung pagbagsak ng Jerusalem, maiisip natin na talagang
karamihan sa sinasabi o inihahayag ni Propeta Jeremias noon ay paghatol para sa bansang Israel. So yung ipinapangaral niya, hindi maganda sa pakinig ng mga tao na kanyang pinangangaralan dahil yun ay paghatol. Kaya nang atasan siya ni Jehovah nung pasimula ng kanyang pagiging propeta, paano ba siya tumugon? Paano niya minalas yung atas na yon? Doon sa Jeremias 1:6, sabi niya, hindi nga ako marunong magsalita. Sabi niya, bata pa ako. So ipinapakita nito na kahit na ganun si Jeremias, napili siya ni Jehovah, mahina din ang kanyang loob. No. Hindi siya likas na matapang. Hindi malakas ang loob ni Jeremias. Pero nung malaunan, dahil pinili siya ni Jehovah, nangaral din siya. Nangaral siya ng paghatol sa bansang Israel at yun ang mahirap na atas na isinagawa niya. Kaya kung titignan natin yung picture, makikita natin yung tugon ng mga tao doon sa kanyang ginagawang pangangaral. No. Talagang ibang-iba yung tugon nila, iba-iba yung reaction, may natatawa, merong nangungutya, merong naiinis, merong nagagalit. Talagang walang positibong reaction yung mga tao, yung mga Israelita noong panahon ng kanyang pangangaral. Kaya hindi lang yan ang dinanas niya, no? Pansinin niyo yung sinabi niya sa Jeremias 20, talatang 8. Jeremias 20, dun sa talatang 8. Sabi niya, dahil sa tuwing magsasalita ako, kailangan kong ihayag karahasan at pagkawasak. Iniunsulto ako, inaalipusta buong araw dahil sa salita ni Jehovah. Kaya talagang mahirap yung pagtugon sa kanya, sa kanyang gawaing pangangaral. Kailangan talaga niya ng lakas ng loob para magawa yun. At hindi lang yun, kung titingnan natin doon sa talata 2, Jeremias 20, doon sa talata 2, sabi doon, hinampas ni Pasur ang propetang si Jeremias at inilagay sa pangawan na nasa mataas na pintuang daan ng Benjamin sa bahay ni Jehovah. Alam niyo ba yung pangawan? Yun yung merong 5 butas eh. Ang nakasuot doon, yung 2 paa mo, yung 2 kamay mo, at saka yung ulo mo. Tapos iipitin ng kahoy. So ang hirap ng parusa na yun, dinanas yun ni Jeremias dahil karoon siya ng lakas ng loob na mangaral. Pero tignan natin, naapektuhan din ito ng mga pangyayaring ito si Jeremias. Dahil doon sa unang bahagi ng Jeremias 20, talata 9, doon sa unang bahagi, sinabi niya, hindi ko na siya babanggitin at hindi na ako magsasalita sa pangalan niya. So parang sumusuko na si Jeremias doon sa kanyang atas na mangaral. Nawawala na yung kanyang lakas ng loob sa pangaral. Pero tumigil ba siya? Yun ba yung naging dahilan para tumigil siya sa gawaing pangangaral? Tignan natin doon sa susunod na bahagi, ng Jeremias 20, talata 9. Doon sa susunod na bahagi, sa ikalawang bahagi, pero sabi niya, pero sa puso ko, ang tinutukoy niya ay ang salita ni Jehovah, o ang salita ng Diyos, ay naging gaya ng nagniningas na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At pagod na ako sa kapipigil, hindi ko na ito matiis. Kaya ano yung gusto niya sabihin? Yung salita ni Jehovah kasi nasa puso niya. Nasa kaloob-looban niya. Sabi niya, ang description niya parang nagniningas na apoy. Parang nag-aapoy yung kaloob-looban ko. Kailangan ko ilabas yung apoy na yun. Kaya yung salita ni Jehovah, kailangan niyang i-share sa iba o sabihin sa iba. No, kahit dahil hindi niya matiis na hindi iyon ilabas at sabihin. Ano pa yung nakatulong kay Jeremias na magpatuloy doon sa pangangaral ng may katapatan? Doon sa talata 11, Jeremias 20, doon sa talata 11, ganito ang ating mababasa. Jeremias 20, doon sa talata 11. Sabi, pero kasama ko si Jehovah na gaya ng nakakatakot na mandirigma. Kaya ang mga umuusig sa akin ay mabubuwal at ang hindi mananaig. Malalagay sila sa malaking kahihiyan dahil hindi sila magtatagumpay. Ang kahihiyan nila ay hindi
malilimutan kailanman. Kaya ano yung nakatulong kay Jeremias? Sabi niya, si Jehovah ang kasama niya. At paano niya di-describe si Jehovah? Isang nakakatakot na mandirigma. So, hihina pa ba ang loob mo kung ang kasama mo ay isang nakakatakot na mandirigma? Siyempre, hindi na, no? Natuto siyang magtiwala kay Jehovah dahil nga ang salita ni Jehovah ay nasa kanyang puso. Kaya doon sa loob ng 65 years na pagiging propeta ni Jeremias, naging porsigido siya. Naging masigasig siya sa kanyang pangangaral. Buong tapang niyang inihayag ang salita ng Diyos na Jehovah. Kaya nga nakilala siya sa Israel bilang isang propeta na matapang at may lakas ng loob. Sigurado tayo dito dahil makalipas ang 600 years, matagal nang patay si Jeremias, inakala ng mga Hudyo na si Jesus ay ang binuhay muling si Jeremias dahil pareho sila ng lakas ng loob sa kanilang pangangaral. Kaya ano yung matututuhan natin? Ano yung mensahe na gusto ituro nito sa atin? Naging karanasan ni Jeremias sa pangangaral. Bueno, yung iba sa atin dito ay mga baguhan. Pag baguhan, siyempre hindi pa sanay sa gawaing pangangaral. Sasabihin mo bang, baguhan nga ako eh. Hindi ko kayang mangaral. Ganun, natural lang yun na nadarama. Nadarama rin yan ni Jeremias. O baka yung iba sa atin, o marami sa atin, matagal nang nangangaral. Taon na. Pero kung minsan, nakakadanas na tayo ng pagtutol, matinding pagtutol sa ating gawaing pangangaral. O kaya kinukutya tayo ng mga taong nakakausap natin. O kaya pinag-uusig pa nga ang ilan sa atin dahil sa ating gawaing pangangaral. Sasabihin ba natin, hindi ko na kaya, ayoko na. Ganyan din si Jeremias noon. Pero anong natutunan natin kay Jeremias? Ano yung nakatulong sa kanya? Inilagay niya sa kanyang puso si Jehovah, ang salita ni Jehovah. Kaya hindi niya magawang tumigil. Parang apoy yun na nakakulong sa loob niya, kailangan niyang ilabas ang salita ni Jehovah. Kailangan niyang ibahagi ito sa iba. At yun din ang bumuo ng tiwala niya sa Diyos na Jehovah. Kaya pwede rin tayong palakasin ng salita ng Diyos. Paano? Kailangan itong makaabot sa puso natin. Paano yun makakaabot sa puso natin? Bueno, maglaan tayo ng panahon sa ating personal study, sa ating pag-aaral ng Biblia, bulay-bulayin natin ito. Punuin natin ang ating isip at ang ating puso ng mensaheng kinasihan ng Espiritu ni Jehovah. Kasi kung gagawin natin iyan, kahit baguhan man tayo o kahit matagal man tayong nangangaral, makakapagpatuloy tayo ng may lakas loob na mangaral katulad ni Jeremias. Maraming salamat, Brother Barin, sa bahaging yan. Kita natin, ang Diyos na Jehovah yung nagbibigay sa atin ng lakas lakas ng loob para tayo ay makapangaral, tulad ng ginawa niya kay Jeremias. Ngayon, siguradong excited na kayo na mai-share yung mga gems o hiyas na nakita ninyo sa ating pagbabasa ng Biblia sa linggong ito. Kaya tawagin na natin si Brother Eman Villamor para sa bahaging espiritual na hiyas. Pakisuyo, sino pong gustong mag-volunteer sa pagbasa sa Jeremias chapter 20, verse 12? Pakisuyo po kay Ii. Pero ikaw, O Jehova ng mga hukbo, ang sumusuri sa matuwid, nakikita mo ang kaloob-looban ng isip at ang puso. Ipakita mo sa akin ang paghihiganti mo sa kanila dahil sa iyo ko ipinagkatiwala ang kaso ko. Okay, maraming salamat sa mahusay na pagbasa. Dito po tayo sa unang tanong, mga kapatid.
Pinapasigla tayo ng tekstong ito na gawin ang ano. Okay, so yun po kay Sister Isa. Pinapasigla po tayo nito na kapag sinusuri natin yung sarili natin, mahalaga po na maging tapat tayo sa sarili natin. Halimbawa, baka makita po natin na meron tayong saloobin, goals o damdamin na kailangang ituwid. O baka po may matuklasan natin na may nagpapamanhid sa puso natin na kailangang alisin. At may papakita natin na tapat tayo kung aaminin po natin sa sarili natin na may kailangan tayong baguhin at kumilos para gumawa ng mga pagbabago. Maraming salamat sa mahusay na sagot. Okay, so yun po dito kay Brother Alboro. Nakakapasigla talaga ang tekstong ito dahil bilang tapat na mga tao na gustong sumamba sa Diyos na totoo at tapat din, malaking bagay na gawin natin ang ating katapatan na sumamba sa Kanya dahil siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Gandang punto. Maraming salamat po. May nakita pa po ba kayong ibang punto mga kapatid? Kung paano tayo pinapasigla ng tekstong ito? Pakisuyo po sa likod, Sister Kayubit. Sa literal po binanggit na pagtutuli. Pag sa bata po, tatanggalin doon yung napakaliit lang na part ng laman. Kaya po, maaari po na hindi natin napapansin kung ano po yung mga gawin natin. Ang binanggit po na kailangan itong alisin. Ang Diyos na Jehovah po, napakahusay na manunuri ng puso. Ano pa, tinuturo po talaga sa atin. Kaya po dapat itong ipagkatiwala sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat po. Nakuha na po natin yung punto sa unang tanong. Dako naman po tayo sa ikalawang question. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Unahin po natin si Brother Miliano. Nagustuhan ko po ang Jeremias 29. Ipinakita po nito na gustong-gusto ni Jeremias na sabihin ang mensahe ni Jehovah. Kaya gusto ko rin po na maging masaya sa pagsasabi sa iba ng tungkol kay Jehovah. Hey, maraming salamat sa mahusay na sagot. Pakisuyo po kay Sister Gaton. Sa 20 verse 14 to 18, binanggit doon ni Jeremias na parang wala nang halaga yung buhay niya. Bakit pa siya isinilang? Sobrang nanlumo siya dahil sa mga problema niya. Kaya napatibay ako nito na yung mga lingkod ng Diyos na Jehovah noon, nakaranas din sila ng mga problema. Pero talagang tinulungan sila ni Jehovah. Kaya ngayon din, kapag nakaranas ako ng problema o ng panlulumo, na natutunan ko dito na talagang tutulungan din ako ng Diyos na Jehovah kung paano sila tinulungan. Maraming salamat. Dito po tayo kay Sister Cho. Sa 29 at 21:2, makikita po dito yung magkaibang pagtugon ni na Jeremias at Sedekias sa salita ni Jehovah. Isang nagtiwala at sumunod, at isa naman pong tumanggi dahil salungat ito sa kanyang gustong marinig. Ipinapakita po nito na ang salita ni Jehovah ay parang salamin. Hindi nito binabago ang mensahe para umayon sa tao. Sa halip, isinisiwalat po nito ang tunay na kalagayan ng puso ng nakikinig. Kaya natuhan ko po na sa tuwing nagbabasa ng Bible o tumatanggap ng payo mula kay Jehovah, hindi lang po natin nalalaman yung kanyang kalooban. Isinisiwalat din po nito kung gaano tayo kahandang magpasakop sa kanya at isantabi ang ating sariling kagustuhan. Salamat po, no? Parang salamin. Dito po tayo kay Brother Miliano. Sa Jeremias 20:11 naman po, kahit sobrang nahirapan si Jeremias at marami ang kumakalaban sa kanya, sa kabila nito, hindi niya naisip na iwan si Jehovah dahil alam niyang kasama niya siya. At naisip ko na ganun din sa atin si Jehovah. Minsan may mga problema sa ating buhay, or kung minsan sa pamilya natin, ganun din sa ating pagmiministeryo na kung minsan nakakapagpa-discourage sa atin. Pero kapag lagi tayong nagtitiwala kay Jehovah at hindi tumitigil sa pananalangin, mabibigyan niya tayo ng lakas para magpatuloy kahit mahirap yung sitwasyon. Maraming salamat. Dito po tayo kay Sister Sheena.
Sa Jeremias 20:15 to 18, nagustuhan ko po kung paano pinakitunguhan ni Jehovah si Jeremias nung time na pinanghinaan ng loob si Jeremias at gusto niya na pong sumuko dahil sa mga pinagdadaanan niya. Kasi hinayaan po siya ni Jehovah na express yung sarili niya, hindi in-invalidate yung mga nararamdaman niya. And during his vulnerable moment, hindi siya nilecturean ni Jehovah ng kung ano yung mga dapat at di niya dapat gawin. Ginawa at sinabi lang ni Jehovah kung ano talaga yung kailangan ni Jeremias at that point. Gusto ko pong tularan yung ganong katangian ni Jehovah kapag nagbibigay ng kaaliwan sa mga pinanghihinaan ng loob. Gandang punto. Maraming salamat. Pakisuyo po kay Sister Garland. Dahil po sa naranasan ni Jeremias sa kamay ni Pastor, kung kaya sinabi niya na hindi na siya uli mangaral tungkol kay Jehovah. Pero sa talata 9, sinabi niya na napapagod na siya sa pagpigil kasi para itong nagniningas na apoy sa puso niya. Pero nagawa niya pa rin ihayag ang hatol ni Jehovah sa mga tao dahil sa talata 11 po ay umasa siya sa gabay at tulong ni Jehovah. Kaya sa ngayon po, mahirap din kausapin ang mga tao. Pero magagawa natin ito sa tulong ni Jehovah, maipaabot pa rin natin sa mga taong kautusan niya at hatol. Maraming salamat. Pakisuyo po kay Sister Barin. May mga nag-aalangan mag-volunteer sa International Convention dahil naiisip nila kung saan sila kukuha ng pondo para sa transportation o accommodation. Pero gaya ni Jeremias sa 20 verse 11, hindi niya pinairal yung takot o ang sarili niyang limitasyon. Nagtiwala siya na susuportahan siya ni Jehovah. Kapag talagang gusto nating maglingkod at ginagawa natin ang makakaya natin, madalas na nakikita natin kung paano binubuksan ni Jehovah ang daan sa tamang panahon. Maraming salamat. Pakisuyo po. Sister po sa gitna po. Bagaman malakas po yung loob ni Jeremias, pero dumating din po sa point na tapagod po siya ng hina dahil sa paulit-ulit na pang-uusig at pang-insulto sa kanya. Pero sa 27 po, pinatunayan ni Jehovah na mas makapangyarihan po siya sa kesa kahit ano paman, kahit po sa negatibong damdamin ni Jeremias. Kaya natutuhan ko po dito na kailangang hayaan ko rin pong linlangin ako ni Jehovah sa diwa at hayaan po na tulungan niya ako at madaig yung mga kahinaan o kahit anong pamang pong tanong, kahit po magulo at mahirap yung kalagayan. Gandang punto. Maraming salamat. Pakisuyo po sa likod kay Sister Banikid. Sa 2013, kahit na si Jeremias ay patuloy na nakakaranas ng mga problema, patuloy niyang pinupuri si Jehovah at lubos yung kanyang pagtitiwala na sa huli ay ililigtas siya ni Jehovah. Itinuturo nito sa akin na yung ating pagpuri kay Jehovah hindi dapat nakadepende lang dun sa magandang kalagayan natin. Kahit nakakaranas tayo ng mga problema o mahirap na kalagayan, patuloy kong pupurihin at pasasalamatan si Jehovah sa kanyang patnubay, sa kanyang mga pangako, at sa katiyakan na hindi niya tayo pababayaan hanggang tapat tayo sa kanya. Maraming salamat po. Pakisuyo po dito kay Sister Barin. Sa 21:2-3, gusto ng Haring Zedekiah na tulungan siya ni Jehovah pero ayaw naman niyang sundin yung direksyon ni Jehovah. Minsan, pwede rin itong mangyari sa atin, humihingi tayo ng guidance sa panalangin. Pero yung tanong, handa ba talaga tayong sundin yung sagot ni Jehovah kahit hindi yun yung gusto natin gawin? Kaya magandang pag-isipan ko rin to. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapatid sa nakakapagpatibay ng mga komento. Maraming salamat din, Brother Villamor. At ganoon din doon sa mga kapatid na nag-share sa mga hiyas na kanilang nasumpungan sa ating pagbabasa ng Biblia. Bigyan natin sandali ng panahon yung mga may bahagi para doon sa second hall. Nasasamahan ng group number 7 at ang mga ngasiwa naman doon ay si Brother Lance Pambid. Para sa pagbabasa ng Biblia, pakinggan natin si Brother Jason Lau habang binabasa niya sa atin ng Jeremias 27-18. Tawagin natin si Brother Lau.
Nilinlang mo ako, O Jehova, at nalinlang ako. Ginamit mo ang lakas mo laban sa akin at nagtagumpay ka. Naging katatawanan ako sa buong araw. Hinahamak ako ng lahat. Dahil sa tuwing magsasalita ako, kailangan kong ihayag, karahasan at pagkawasak. Iniinsulto ako at inalipusta buong araw dahil sa salita ni Jehova. Kaya sinabi ko, hindi ko na siya babanggitin at hindi na ako magsasalita sa pangalan niya. Pero sa puso ko ay naging gaya ito ng liningas na apoy na nakakulong sa mga buto ko. At pagod na ako sa kapipigil, hindi ko na ito matiis. Dahil marami akong naririnig na masamang usap-usapan, nakakatakot sa buong palibot, tuliksain natin siya. Ang lahat na nagsasabing nagkaroon nawa ako ng kapayapaan ay naghihintay na bumagsak ako. Baka sakaling maninlang siya at pakagawa ng mali, at magtatagumpay tayo at pakaganti sa kanya. Pero kasama ko si Jehova na gaya ng nakakatakot na mandirigma. Kaya ang mga umuusig na sa akin ay mabubuwal at hindi mananaig. Malalagay sila sa malaking kahihiyan dahil hindi sila magtatagumpay. Ang kahihiyan nila ay hindi malilimutan kailanman. Pero ikaw, O Jehova ng mga hukbo, ang sumusuri sa matuwid. Nakikita mo ang kaloob-looban ng isip at puso. Ipakita mo sa akin ang paghihiganti mo sa kanila. Dahil sa iyo ko ipinagkatiwala ang kaso ko. Umawit kayo kay Jehova, purihin ninyo si Jehova. Dahil iniligtas niya ang duka mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Sumpain ang araw na ipinanganak ako. Huwag nawang pagpalain ang araw na ipinanganak ako ng aking ina. Sumpain ang tao na nagdala ng magandang balita sa ama ko. Nanganak ng asawa mo, lalaki. Dahil labis na nagpasaya sa kanya. Ang taong iyon ay naging gaya nawa ng mga lungsod na giniba ni Jehova ng walang pangkalugkot. Marinig nawan niya ang hiyaw sa umaga at nagbabalang hudyat sa katanghaliang tapat. Bakit hindi na lang niya ako pinatay sa sinapupunan, parang ang aking ina ay naging libingan ko, at nanatili na lang siya nagdadalang tao? Bakit ipinanganak pa ako para makakita ng hirap at pagmimigati at pagkawakas ng buhay ko sa kahihiyan? Okay, maraming salamat, Brother Lau, sa bahagi na yun. Sinuwaybayan natin si Brother Lau sa Aralin 2 o yung pagiging natural. Kaya para magawa nating mabasa sa natural na paraan yung assignment natin, kailangan na familiar tayo doon sa binabasa natin. Ibig sabihin, na-practice natin ito ng ilang beses, nabasa natin ito ng ilang ulit, para pag binasa natin ito dito sa harap, mabasa natin sa matatas na paraan. At basahin natin ito ng may damdamin. Pero wag naman sobra sa yung damdamin. Parang OA naman yung pagbasa. No? O maging natural lang doon sa pagbabasa natin. Isang maliit na mungkahi lang, next time baka pwedeng iangat mo, taas mo na onte yung binabasa mo para hindi ka masyadong nakayoko. No? Pero sa kabuuan, maganda yung iyong bahagi. Ngayon, pupunta tayo dito sa maging mahusay sa ministeryo. Tawagin natin si Sister Rina Hopia kasama ni Sister Rachel Batislaong para dun sa pagkapasimula ng pakikipag-usap. So, baybayin natin sila. Naku, Rose, ang tagal naman ng tricycle ngayon, tapos maulan pa. Parang nakakadagdag siya sa pagod sa maghapong work. Na sinabi mo pa, Ching, ramdam na ramdam ko rin yung pagod. Araw-araw na pakaramdam ko, parang paubos ng paubos yung maghapong oras ko. Totoo yan, Rose. Minsan nga napaisip ako kung ganito na lang ba talaga yung buhay. Yung magtatrabaho ka, tapos mapapagod ka ngayon, tapos bukas uulitin mo na naman. Alam mo, Ching, ganyan na ganyan din yung naisip ko noon. Kaya laking pasasalamat ko na isa akong saksing ni Jehovah. Saksi ni Jehovah ka pala. Pero paano mo nasabi na nakakatulong yun sa pagkapagod mo sa buhay? Kapag kasi dumadalo kami sa pagpupulong sa aming Kingdom Hall,
madalas naming pinag-usapan yung mga praktikal na payo mula sa Biblia. Halimbawa, kung paano balansehin yung trabaho at pagpapahinga. Tapos, at kung paano hindi masyadong mag-alala sa bukas at sobrang nakababawas ng stress kapag alam mong may gagabay sa'yo. Mabuti naman kung ganun, sana lahat may peace of mind, do. Kasi sa panahon ngayon, parang napakahirap maging positibo. Totoo yun, Jane, kasi kaya nga pag nag-alala ako, naalala ko yung teksto na sinabi doon sa Philippus 4:6-7 na huwag mag-alala kundi humingi ng kapayapaan sa Diyos. Binasa ko rin yung mga artikulo sa website natin at sa gw.org. Ang daming maikling tips doon para makakagawa ng sa mga pamilyang stress sa buhay. Gusto mo ba mamaya pagka nakasakay tayo, i-share ko sa iyo sa cellphone ang link para may mabasa ka rin sa bahay niyo. Sige, Rose, mukhang maganda yun para may mabasa naman akong maganda at saka nakaka-uplift ng spirit. Walang problema yun. Cheng, kaya ayun, nandito na pala yung tricycle natin. Tara na. Sige. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. So nabibayan natin si Sister Hopia sa Aralin 2.4, yung magtiyaga. So nakita natin na parang suwabe lang niya na ipakilala yung sarili niya bilang isang saksi ni Jehovah. No? Yun naman yung mungkahi sa atin, maghintay tayo ng tamang pagkakataon para maipasok yung Bible dun sa usapan. No? Huwag natin itong ipilit kung hindi pa panahon. No? Ang sabi nga dito sa mungkahi sa atin, baka nga sa pagkakataong yun, pwedeng hindi pa natin ma-introduce muna yung Bible, baka sa susunod na pag-uusap pa. No? Kaya wag natin madaliin na maipasok yung Biblia o ipakilala yung ating sarili bilang mga saksi ni Jehovah. Okay, maraming salamat sa bahagi niyo. Dito ngayon tayo sa susunod na may bahagi para doon sa pakikipag-usap muli o sa bahay-bahay ang setting. Tawagin natin sila Sister Noemi Galapon at si Sister Zarina Barin. Ate Noemi, ang sipag nyo naman po, kahit medyo maulan, dumadalaw kayo. Oo naman, kasi gusto kitang kumustahin at ituloy yung napag-usapan natin last week. Napag-usapan natin tungkol sa maraming tao ngayon na nadidismaya sa mga nangyayari sa mundo. Pero kung tatanungin ka, ano kaya yung pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala na ng pag-asa ang mga tao sa ngayon? Para sa akin po, siguro yung nawawala na yung tiwala ng mga tao sa kapwa. Actually, Ate Noemi, nitong mga nakaraan, papunta ako sa trabaho, maulan nun. Tapos parang biglang huminto yung traffic dahil dun sa isang malaking religious rally ba yun? Alam niyo po na stranded kami ng matagal, na late ako sa trabaho. Alam niyo po napaisip ako habang nakatayo ko doon sa ulan, sabi ko, kung yung religion yung nagtuturo ng kapayapaan at ng pagmamahal, bakit sila pa yung dahilan ng gulo at abala? I mean, hindi ko naman po ate hinuhusgahan lahat ng religion. Pero parang sa nakikita ko po, parang nawawala na talaga ako ng tiwala. Naintindihan kita, mahirap talaga yung papasok ka ng trabaho, tapos wala ka na magagawa sa sitwasyon. Pero kung mas mabigat siguro yung pakiramdam na inaasahan mo makakatulong sa mga tao, pero sila pa yung dahilan ng pagkadismaya. Kaya nga ate, 'di ba? Nakakadismaya kasi Hirap ka na ngang magtrabaho, maaabala ka pa. Kaya alam niyo po para sa akin yung mga religion na yan, minsan sila pa yung cause ng gulo. Alam mo, marami din kami nakakausap na ganyang reaksyon. Ang maganda, nakikita ng Diyos yung pagkadismaya at saka pagkawala ng tiwala ng tao sa reliyon. Sa katunayan, may sinasabi si Jesus na napapakitang alam niyang mangyayari yan. Okay lang ba na may pababasa ako sa yung teksto na pwedeng makatulong? Pansin mo yung sinasabi dito sa Mateo 7:21. Pwedeng pakibasa. 21 po, sabi dito, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Base sa nabasa mo, lahat ba ng reliyon ay automatic na sinasang-ayunan ng Diyos? Parang sa nabasa ko po, parang hindi naman. Kaya kapag may nakikita tayong mga gawain na hindi nagpapakita ng kawalan ng tiwala o kaya pag-ibig, hindi ibig sabihin na ganun ang gusto ng Diyos. Pero sa halip, gusto niyang tulungan tayong makilala yung uri ng pagsamba na kinalulugdan niya. Baka maisip mo, paano ba natin malalaman kung aling reliyon ang sinasang-ayunan ng Diyos? Next time, okay lang ba na babalik ako pag-usapan natin yung sagot sa Biblia? Sige po, mukhang interesting na topic yan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sinubaybayan natin si Sister Galapon doon sa Aralin 9, number 3, o yung makinig mabuti. Kaya pagka nagkasabi nung sa loobin at mga opinion, yung mga kausap natin, yung sabi dito, pakinggan natin sila. Hayaan natin na magsalita sila at huwag nating babaliwalain yung nararamdaman nila. At pagkatapos, kasama doon sa kanilang bahagi yung paggamit doon sa Appendice A. No? Dito sa Appendice A, nung brochure natin na mahalin ng mga tao doon sa bandang dulo, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mga 10 na mga paksa, no, na pwede natin na ipakipag-usap. At isa doon, yung tinalakay nila tungkol doon sa relihiyon. Ano? So doon nakuha ni Sister Galapon yung mga teksto na ginamit niya doon sa kanyang kausap. Okay, maraming salamat doon sa bahagi ngayon. Dito ngayon tayo sa susunod para doon sa ipaliwanag yung paniniwala mo. Ang may bahagi ay si Sister Ellen, Izeril Ellen, kasama niya si Sister Flor de Lisa Ellen. Pakinggan natin sila. Anak, sabi mo may report ka sa school tungkol sa article ng JW.org. Practice na ba tayo? Oo nga, May. Pwede ba ikaw muna yung audience ko? Gusto ko marinig kung okay lang ba yung flow ng report ko. Sige, isipin mo na lang na teacher mo ako at classmate mo. Okay, sige. Relax lang, simulan mo. So, good morning everyone. Ngayon, ipepresent ko yung article tungkol sa ang kakayahan ng cell na maging iba't ibang bahagi ng katawan. So, alam niyo ba na lahat tayo nagsimula sa isang single cell na tinatawag na zygote? Habang lumalaki ito as embryo, paulit-ulit na nahahati yung cell na yon. So, nakaka-amaze, no? Kasi halos pare-pareho yung DNA ng bawat bagong cell. Pero sa paglipas ng panahon, nagiging magkakaiba yung function nila. May mga cell na nagiging brain cells, may nagiging skin cells, muscle cells, blood cells, at marami pang iba. At sa 3rd week pa lang ng development ng embryo, nagsisimula ng mabuo yung iba't ibang cell layers. At yung bawat layer na yon is magiging iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya habang nangyayari to, may mga cell na lumilipat sa tamang lugar, nagsasama-sama at nagko-coordinate ng eksakto para mabuo yung organs at system ng katawan. Kaya kapag ipinanganak yung isang healthy na baby, bilyong-bilyong cell din yung nasa tamang lugar, tamang oras at tamang function. Maganda yung explanation mo. Malinaw siya. Pero isipin mo yung mga classmate mo pagkatapos nilang marinig lahat ng scientific information na yan. Ano kaya ang gusto mong maiuwi nila? Kasi tandaan mo yung goal ng report mo, hindi lang siya tungkol sa facts. Dapat makita rin nila kung bakit mahalaga yung information. Oo nga, no. Siguro pwede kong idagdag na kapag pinag-isipan natin kung gaano ka-organize yung development ng isang tao mula sa isang cell, talagang mapapaisip tayo. Hindi lang kasi dumadami yung mga cell, kailangan nasa tamang lugar sila, nasa tamang timing, at tama rin dapat yung magiging role nila. So para sa akin, yung ganitong level ng organization at coordination, nagpapakita talaga siya ng napakagandang design. Kaya naniniwala ako na yung evidence na to is nagpapakita siya ng isang matalinong designer. Maganda na ngayon, pero may isa pa akong suggestion. Imbis na matapos ka sa word na kaya naniwala ako, isipin mo rin naman yung audience mo. Ano ang pwede nilang gawin at matutunan pagkatapos nilang marinig ang report mo. Natatandaan mo ba yung lesson natin sa midweek meeting? Ipakita kung paano magagamit sa buhay.
Tama, pwede kong sabihin na kahit iba-iba yung pananaw natin tungkol sa pinagmulan ng buhay, magandang pag-isipan yung evidence. Kapag pinag-aaralan natin kung gaano kakomplikado at kaayos yung paggawa ng katawan ng tao, mapapaisip tayo kung posible bang nangyari lang to nang walang nagdisenyo. Kasi para sa akin, yung mga evidence na to, nagpapatibay to ng paniniwala ko na may matalinong designer ang may lalang. Kaya kung interesado tayong malaman kung paano nagsimula yung buhay, magandang magsaliksik pa at suriin yung iba't ibang evidence na yon. At sa paggawa ko nito, lalo kong nakumbinse na may lalang. Gaya na sinasabi sa Biblia sa awit 139:14 na tayo ay kamangha-manghang ginawa. Maraming salamat po. Mas gusto ko yan. Nakita mo yung difference. Nung una, para lang natapos sa isang conclusion. Ngayon, may lesson na nakukuha ang audience. Hindi lang sila nakarinig ng information tungkol sa biology. Nabigyan mo rin sila ng dahilan para maniwala na meron talagang may lalang, na Diyos na talagang may lalang, na Diyos na lumalang ng lahat. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. No? So, sinubaybayan natin si Sister Ellen naman sa Aralin 13. Ipakita kung paano magagamit sa buhay. No? So yung topic nila medyo komplikado na onte, no? May kinalaman sa science. No? At yung pinaghahandaan ni Sister Ellen ay kung paano ito i-present sa kanyang mga kaklase. So paano niya ipinakita na magagamit ito sa buhay. Nung una, pinag-isipan niya yung kanyang mga tagapakinig. No? Paano ba sila makikinabang doon sa information na isi-share niya. At pagkatapos, ipinakita niya rin kung ano yung kailangan nilang gawin. No? Sa kaso na yun, paano nila gagamitin yung information na yun para patunayan na merong may lalang. No? Kasi napakahusay ng pagkakadesign sa atin. Okay, so maraming salamat doon sa bahagi na yun, no, Sister Ellen. Sa kabuuan, naging mahusay yung pagganap ng kanilang mga bahagi. Nais ba nating pasalamatan mga kapatid, yung naghanda at gumanap ng bahagi. Ngayon ay bubuksan natin yung susunod na bahagi na ating pagpupulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. At para buksan ito, tayong lahat ay muling inaanyayahan na tumayo habang inaawit natin ang song number 57. Mangaral sa lahat ng uri ng tao. Kung handa na kayo, sabayan natin ang himig.
Para sa unang bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano, tawagin ngayon natin si Brother Ferdinand Gaton habang tinatalakay niya sa atin ng makibagay, magpakita ng personal na interes. Malamang mga kapatid na sasang-ayon kayo na ang pinakamahalagang gawain natin sa ngayon ay yung gawaing pangangaral. Kaya bago tayo mangaral, baka meron na tayong mga presentation na ihanda na iniisip natin na magiging interesado yung ating mga kakausapin. Pero paano kung yung kakausapin natin ay hindi interesado doon sa paksa na pinaghandaan natin? Ano kaya yung gagawin natin? Doon sa aklat natin na mahalin ng mga tao, doon sa Aralin 1, Bullet 3, binanggit doon, makibagay. Dahil talakayan ito mga kapatid, no, tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng makibagay? Ano yung gagawin natin kapag hindi interesado doon sa paksang pinaghandaan natin yung ating kakausapin? Ano daw yung pwede natin gawin? Tayong sumagot mga kapatid. Sige, si Sister Cho. Hindi po natin ipipilit yung paksang pinaghandaan natin. Sa halip po, pwede tayong gumamit ng ibang paksa na posibleng iniisip ng may bahay sa panahon pong iyon. Ayan. So, huwag natin ipilit yung ating pinaghandaang paksa. Ano ba yung mga tanong na pwedeng makatulong sa atin dyan para malaman natin o yung ipepresent natin doon sa may bahay? Sige, si Sister Lusong. Pwede po natin pag-isipan, ano po ba yung laman ng balita? Or ano po ba yung pinag-uusapan ng mga kapitbahay ko, katrabaho o kaklase? Ayan. So, pwede nating ikapit yun, no? Yung mga tanong na yun. Pag-isipan natin yung mga tanong na yun. Pero paano kung napansin pa rin natin na ibang paksa yung gusto ng ating kakausapin? Ano kaya yung pwede natin gawin? Meron tayong matututunan doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, no? Nung i-share niya yung mabuting balita doon sa lalaking bulag. Ayan. Ano kaya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? Doon sa ulat, doon sa Juan 9:1, 6:7, tsaka 35, tsaka 38. Ano kaya yung ipinakita ng ating Panginoong Hesus doon? Bago niya i-share yung mabuting balita. Sige po, si Sister Orsal. Nagpakita muna siya ng kabaitan. Ayan. Nagpakita siya ng kabaitan. Kaya ano kaya yung matututuhan natin doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? No? Mahalaga kasi mga kapatid na may paramdam natin doon sa ating kausap na tayo ay nagmamalasakit sa Kanya. Kaya nung nakita natin doon sa ulat, nung ginawa ng ating Panginoong Hesus, may kinalaman doon sa bulag na lalaki. Balikan natin yun mga kapatid. Paano ba pinakita ni Jesus yung kabaitan doon sa lalaking pinagaling niya? Kasi kung magkakaroon tayo ng background, yung lalaki na bulag ay bulag siya mula nung siya ay ipinanganak. Tapos pinagaling siya ng ating Panginoong Hesus at muli siyang nakakita. Pero paano ba siya tinuring ng mga tao? Nabasa niyo ba mga kapatid yung ulat na yan? Paano siya itinuring ng mga tao? Doon sa ulat ng Juan 35:38. Ano bang ginawa sa kanya? Ano yung ginawa? Sige, si Brother Sara. Di po maganda yung trato sa kanya kasi sabi dito, pinalayas po siya. Ayun, pinalayas, no? Masaya siya na nakakita siya. Ine-expect niya na magiging masaya
yung mga tao dahil sa nangyaring yan. Pero hindi, kabaliktaran yung nangyari. Pinalaya siya. Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Ano yung ginawa ng ating Panginoong Yesus? Nung nabalitaan niya na pinaalis ito, yung bulag na lalaki, na kanyang pinagaling. Nakita niyo mga kapatid kung ano yung ginawa ni Jesus? Yan. Sige, si Sister Delgado. Sinabi niya po sa bulag, kung nananampalataya ka ba sa anak ng tao? Then, tinanong po ng bulag kung sino siya. Then, inintroduce niya po yung sarili niya. Ayan. So nakita natin dyan no, na nung nabalitaan, nilapitan siya ni Jesus at nagpatotoo siya. At naging mananampalataya yung pinagaling niyang bulag. Kasi nung mga panahong yung pinagaling siya, hindi naman niya nakita si Jesus eh. Diba? Kasi pupunta siya, may pinuntahan siya, no? Pinapunta siya ni Jesus doon. At doon siya gumaling. Kaya ano yung matututunan natin? Mahalaga kapag tayo ay nagbabahay-bahay, maintindihan natin yung nararamdaman ng kausap natin at magpakita tayo ng personal na interes sa kanila. Ngayon, tingnan natin yung isa pang halimbawa. Dito sa unang Korinto 9:20 hanggang 23. Pakikisuyuan natin si Brother Kayubit para basahin yung parapo. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng Hudyo para maakay ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng nasa ilalim ng kautusan, kahit na wala ako sa ilalim ng kautusan, para maakay ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ako ay naging gaya ng walang kautusan, kahit na sumusunod ako sa kautusan ng Diyos at nasa ilalim ako ng kautusan ni Kristo para maakay ko ang mga walang kautusan. Sa mahihina, ako ay naging mahina para maakay ko ang mahihina. Ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao para mailigtas ko ang ilan sa anumang paraan. Ginagawa ko ang lahat alang-alang sa mabuting balita para maibahagi ko ito sa iba. Maraming salamat. Doon sa tanong, paano ipinakita ni Pablo na nagmamalasakit siya sa mga tao? Sige dito si Sister Tisara. Sa unang Korinto 9:22 po, sinabi ni Pablo na siya ay naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao. Ibig sabihin po, handa siyang mag-adjust, makonsiderasyon po siya, nakikitungo po siya, madali siyang makibagay, at nagbibigay po siya ng pansin sa lahat ng mga tao. Yan, tama po, no? Magandang, punto. Meron pa kayo nakita, mga kapatid? Ayan, si Brother Espejo. Sa katulad na paraan, kung tayo naman mayroon tayong nakakausap ng mga tao at ating ipadama sa kanila ang ating personal na interest na tayo nagmamalasakit sa kanya, malamang na makinig siya sa atin. Ayan, tama po. No? Sige, si Sister Lusong. Hindi din po pinilit ni Pablo yung mensahe sa iba at hindi din siya nanlinlang para lang makagawa ng alagad. Sa halip, sinikap niyang mangaral sa paraang epektibo na yung mga tao tutugon sila. Ayan, maraming salamat. Sige, si Francis. Doon sa 23, sinabi niya na ginawa ko ang lahat alang-alang sa mabuting balita. Ibig sabihin, si Pablo sa mga pagkakataong ito, hindi siya nag-rely doon lang sa kung ano yung alam niya, kundi nag-adjust siya para doon sa mga taong nakakausap niya. Kaya ipinapakita nito yung pag-ibig niya doon sa mga nakakausap niya. At talagang makikita natin na tinularan niya yung Panginoong Hesus sa mga ginawa niyang ito. Ayan, maraming salamat. So, doon tayo sa sumunod na tanong. Bakit nagsikap si Pablo na ibigay ang mensahe niya sa mga nakakausap niya?
Bakit kaya nagsikap si Pablo? Ayun po, si Brother Baniked. Sa talatang 22, binanggit doon na ako ay naging sa lahat ng bagay, sa lahat ng uri ng tao para mailigtas ko ang ilan sa anumang paraan. So ibig sabihin, yung kaligtasan ng iba, ang iniisip niya, kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para lang magkaroon din sila ng pag-asa. Ayun, tama na, maraming salamat po. Sige, si Brother Alburo. Pinagsikapan niya na ibigay ang mensahe. Dahil yun ay mensahe mula kay Kristo Jesus. Ayan, tama po, no? So, dito tayo sa panonood natin ng video. May papanorin tayong video. Yung tema, gustong-gustong ihayag ang mabuting balita. Maging handa at gamitin ang tamang tool. Tingnan natin, panoorin natin. Naghahanda ako. Mag-focus sa may bahay, hindi sa sarili. Iniisip ko nga rin yung naging family worship natin. Nagmamalasakit naman talaga tayo sa kanila. Kailangan lang natin yung ipakita. Ipag-pray natin kay Jehovah na magawa natin. Ama namin, Diyos na Jehovah, nagpapasalamat po kami kasi lagi niyo po. Good morning. Mukhang may inaayos ka. Nasira yung gripo namin eh. Ay oo, hirap niyan. Kakaayos lang din nung sa amin. O baka kailangan mo nang ayusin. Oo nga, last week yung bubong. Ano naman kayang susunod? Dami ding sira sa bahay namin, luma na kasi. Ako pala si Adin. Mrs. ko si Ellie. Ras. Nice to meet you. Alam mo Ras, may mga napanood akong video kung paano mag-ayos ng gripo. Pakita ko sa'yo. Okay lang bro, kaya ko na to. Salamat ah. Pero, ano nga palang atin? Taga dito lang din kami. May gusto kaming i-share sa'yo na nakatulong sa aming mag-asawa. Kasi napakahirap. Ang tanong, mga kapatid, kahit may nakahandang presentasyon ang brother, paano siya nakibagay sa kausap niya? Sige, dito si Sister Gomez. Napansin po ng brother na may inaayos ang may bahay kaya hindi niya po agad ipinasok yung presentasyon niya. Sa halip po, inalam niya muna yung problema ng may bahay at nagpakita po ng malasakit dahil nag-alok pa nga po siya ng tulong. Dahil po doon, naramdaman ng may bahay na talagang nagmamalasakit sila kaya nakinig po ito sa mensahe nila. Ayun, no? Sige, si Brother Villamor. Kaya maganda po talaga na hindi tayo magsistick sa isang presentation lang. Hanggat maaari, bago tayo lumabas sa larangan, marami na tayong inahandang presentation katulad ng ginawa ng mag-asawa. Nang sa gayon, ma-adjust pa natin kaagad yung mensahe sa pangangailangan ng nakakausap natin. Ayan, tama, no? Yung sumunod na tanong, bakit mahalagang ipakita natin na nagmamalasakit tayo dun sa kausap natin? Sige po, si Sister Lara. Mahalaga po ito para madama po ng kausap natin na mahalaga po sila at interesado po tayo sa kanila. At dahil po dito, mas malamang na makikinig sila sa mensahe na ibabahagi po natin sa kanila. Ayan. Sige, sino pa? Sige, si Sister Barin. Kapag nararamdaman ng tao na tunay tayong nagmamalasakit, mas nagiging komportable silang makinig. Mas nakikita rin nila na ang layunin natin ay makatulong, hindi lang para maghatid ng mensahe. Ayan. Kaya mga kapatid, pwede natin ikapit iyon, pagawain natin sa mga susunod na araw, Imbis na dire-diretso tayo, pwede natin munang kumustahin yung ating kakausapin at sikapin nating makibagay at magpakita ng personal na interes sa ating mga kakausapin. Maraming salamat, Brother Gaton, sa bahagi nga. Nakita natin, mga kapatid, kung gaano kahalaga na
makibagay tayo doon sa ating mga kausap kapag tayo ay nangangaral. Ngayon ay puntahan na natin yung huling bahagi na ating pagpupulong, ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Pangasiwaan sa atin ito ni Brother Absalon Banikid. So, dadako na tayo mga kapatid sa ating pagtalakay ng Biblia sa pamamagitan ng aklat na lakas loob na lumakad na kasama ng Diyos. Ang aklat na ito. Kung inyong maalala, last week ay sinimulan na natin ang pagtalakay sa aklat na ito. Sa pamamagitan ng liham mula sa lupong tagapamahala, kasama na yung intro na nagsasabing, kaya mong magpakita ng lakas ng loob. Ngayon naman, talakayin natin, pagpatuloy itong aklat na ito sa intro ng section 1. Ganun din yung timeline at kabanata 1. Kung inyong napansin, ang aklat na ito ay binubuo ng 3 seksyon. At bawat seksyon may intro, may timeline, at ilang kabanata. Ngayon ay dadako na tayo sa pagtalakay sa unang bahagi, ang intro ng section 1. Pakisuyo na subaybayan ang pagbasa sa intro. Ang mga ulat na makikita sa seksyong ito ay nangyari sa loob ng mga 2,200 taon. Magsisimula tayo kay Enoch na nabuhay noong panahong buhay pa si Adan. At magtatapos tayo sa panahon ni Propeta Samuel na ginamit ni Jehovah para atasan ang unang hari ng Israel. Mapag-uusapan din natin ang iba pang mahuhusay na halimbawa gaya ni Noe, Abraham, Sarah, Moises, Rahab, Deborah at Gideon. Mayroon sa kanila na naglagbay sa malalayo at delikadong mga lugar. Ang iba naman nakipaglaban sa mga digmaan ni Jehovah. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng lakas ng loob para masunod ang Diyos na mahal nila. Okay, salamat. Kung inyong napansin mga kapatid, ang intro ng section 1 ay magsisimula kay Enoch hanggang kay Samuel. Ngayon, sa mga Bible character na ito, mga ilang Bible character ang inyong nabilang na binubuo doon sa section 1 na ating matatalakay. Napansin niyo kung ilang Bible character yon? Sister Orsal. 8. Thank Hello you. po. And Sister Banigad? 26 po. Yon. Kung inyong bibilangin, mayroong magsimula kay Enoch hanggang kay Samuel ay halos 30, no? 26. Pero magsimula tayo sa gabing ito sa katauhan ni Enoch. Doon sa haba na yon o dami na yon ng mga Bible character, mga ilang taon ang tinataya na nasa pagitan nun. Yung haba. Gaano yung tinatayang haba? Yung mula sa pagitan ni Enoch hanggang kay Samuel? Sister Francia. 2,200 years. Yun. Humigit, kumulang. So, dako naman tayo sa timeline. Yung napansin dyan mga kapatid. Sa timeline ay makikita natin dyan yung mga Bible character na nabuhay bago ang baha.
Ilang Bible character? Sino-sino yung mga yon? Bagong baha? Doon sa timeline. Yung bago ang baha, Sister Pambed? Bago po baha, binanggit dito si Adan, si Enoch at saka si Noe. Okay. Thank you. At pagkatapos naman baha, sino-sino yung mga yan? Sister Tisara. Si Abraham po, si Sarah, si Rebecca, si Jacob, si Jose, si Sipra, si Pua, si Amram, si Jochebed, Miriam, Moises, Caleb, Josue at Rahab po. Okay. Thank you. Yan yung mga karakter ng Biblia na nabuhay pagkatapos ng baha. Dito naman tayo sa panahon ng mga hukom. Sino-sino ang mga yon? Sister Lara? Si Noemi, Ruth, Deborah, Barak, Jael, Gideon, Samson, Hipti at anak niyang babae. Okay. Salamat. So, makikita natin sa dulo ng mga pangalan nila kung anong mga taon sila nabuhay at gaano ang haba ng kanilang buhay. Ngayon, dadako na tayo sa pagtalakay doon sa Kabanata 1 mula kay Enoch. Subaybayan niyo ang pagbasa. Alam ni Enoch ang pakiramdam ng mag-isa. Ibang-iba kasi siya sa mga tao noon. Sa lahat ng taong nabuhay noong panahon niya, siya lang ang inilarawan ng Biblia na patuloy na lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Paano niya nagawa iyon? At ano ang matututuhan natin kay Enoch tungkol sa lakas ng loob? Lumakad si Enoch na kasama ng tunay na Diyos sa dalawang paraan. Una, hindi niya tinularan ang mga tao noong panahon niya na gumawa ng masama. Nasa ika-7 henerasyon si Enoch mula kina Adan at Eva. Buhay pa noon si Adan pero matandang-matanda na. Mula nang magrebelde sina Adan at Eva, naging masuwayin na rin sa Diyos ang halos lahat ng tao. Si Abel lang ang nananampalataya noon sa tunay na Diyos na si Jehovah. Pero pinatay siya ng kapatid niyang si Cain. Kasinsama rin ni Cain o baka mas malala pa nga ang ilan sa mga anak at apo niya. Mas tumindi pa ang sitwasyon noong panahon ni Enoch, pero malakas ang loob niya. Pinili ni Enoch na mapaiba, imbes na tularan ang mararahas na tao noon. Nanatili siyang mapagpayapa, kaya natuwa sa kanya ang Diyos. Maraming taon bago ipanganak si Enoch, pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalang Jehovah. Ginawa ba nila iyon dahil sa pananampalataya? Hindi. Lumilitaw na ginamit nila ang pangalan ng Diyos sa maling paraan at para sa huwad na pagsamba. Pero hindi sila tinularan ni Enoch. Mahal at iginagalang ni Enoch ang banal na pangalan ni Jehovah. Ibang-iba talaga siya sa mga tao noon. Ang ikalawang paraan na lumakad si Enoch na kasama ng Diyos ay ang gawin niya ang ipinapagawa sa kanya ni Jehovah. Inatasan siya na maging propeta. Mas kailangan niya dito ang lakas ng loob kasi sasabihin niya sa masasamang tao ang mensahe ng Diyos sa kanila. Ito ang mensaheng sinabi niya. Si Jehovah ay dumating na kasama ang kanyang napakaraming banal para maglapat ng hatol laban sa lahat at para hatulang nagkasala ang lahat ng di makadiyos may kinalaman sa lahat ng di makadiyos na mga bagay na ginawa nila sa di makadiyos na paraan at may kinalaman sa lahat ng napangangilabot na bagay na sinabi ng di makadiyos na mga makasalanan laban sa kanya. Pansinin na noong sabihin ni Enoch ang mensaheng iyon, sinabi niya iyon na para bang nangyari na ang hatol ni Jehovah.
Pinapakita nito na talagang magkakatotoo ang mga sinabi ni Enoch. Makikita rin doon na talagang galit na galit si Jehovah sa ginagawa ng mga tao. 4 na beses inulit ni Enoch ang salitang di makadiyos at siguradong hindi iyon nagustuhan ng mga tao. Pero sinabi pa rin niya ang mensahe ni Jehovah sa kanila. Hindi eksaktong sinasabi sa Biblia kung ano ang ginawa ng mga tao kay Enoch. Pero pinapahiwatig nito na nanganib ang buhay niya. Paano natin nalaman? Sinasabi kasi ng ulat na wala nang nakakita sa kanya dahil kinuha siya ng Diyos. Kaya malamang na pinag-usig si Enoch ng mga tao. Pero mahal ni Jehovah si Enoch. Imbes na hayaan siyang masaktan o mapatay, kinuha niya siya. Ibig sabihin, hinayaan siya ni Jehovah na matulog sa kamatayan. Kaya wala nang makakagawa sa kanya ng masama. At sa hinaharap, bubuhayin siyang muli ni Jehovah. Pero may magandang nangyari bago namatay si Enoch. Sinasabi sa Biblia na bago siya namatay, tumanggap siya ng patotoo na lubusan niyang napalugdan ang Diyos. Posibleng ipinakita sa kanya ni Jehovah sa panaginip ang magiging buhay niya sa paraiso, sa lupa. Kaya bago mamatay si Enoch, siguradong sigurado siya na mahal siya ni Jehovah at pagpapalain siya dahil sa matibay na pananampalataya niya at lakas ng loob. Okay. Maraming salamat, Brother Ronquillo. Kung inyong napansin mga kapatid, no, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Lakas loob. Nangaral. Pero nagalit ng gusto sa kanya yung mga tao at gusto siyang, anong gustong gawin sa kanya? Gusto siyang patayin. Kaya sabi dito, prinutiktahan ni Jehovah si Enoch nung gusto siyang patayin ng mga tao dahil sa kanyang daladalang mensahe. Ngayon, pagpatuloy natin, subaybayan ninyo ang pagbasa ng bawat teksto pagkatapos dadako tayo sa pagtalakay. Si Enoch ay 65 taong gulang nang maging anak niya si Matusalem. Nang maisilang ang anak niyang si Matusalem, si Enoch ay patuloy na lumakad na kasama ng tunay na Diyos sa loob ng 300 taon. At nagkaroon siya ng iba pang anak na lalaki at babae. Kaya nabuhay si Enoch ng 365 taon. Si Enoch ay patuloy na lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Pagkatapos, wala nang nakakita sa kanya dahil kinuha siya ng Diyos. Okay. Sige, tuloy mo nang basahin yung Hebreo 11:5. Dahil sa pananampalataya ni Enoch ay inilipat para hindi makatikim ng kamatayan at hindi siya makita saan man dahil nilipat siya ng Diyos. Dahil bago siya inilipat, tumanggap siya ng patotoo na lubusan niya napalagdan ang Diyos. Judas 14 and 15. Oo, ang ikapito sa talaang kanan mula kay Adan, si Enoch ay nanghula rin tungkol sa kanila. At sinabi niya, si Jehovah ay dumating na kasama ang kanyang napakaraming banal para maglapat ng hatol laban sa lahat at para hatulang nagkasala ang lahat ng di makadiyos, may kinalaman sa lahat ng di makadiyos na mga bagay na ginawa nila sa di makadiyos na paraan at may kinalaman sa lahat ng napangingilabot na bagay na sinabi ng di makadiyos na mga makasalanan laban sa Kanya. Maraming salamat, Brother Ronquillo, sa mausin na pagbasa ng parapo at mga teksto. Ngayon mga kapatid, dadakon tayo sa ating pagtalakay. Ang unang tanong natin, paano nagpakita ng lakas ng loob si Enoch? Sister Moscosa? Nagpakita po si Enoch ng lakas ng loob sa dalawang paraan. Una
ay ang hindi niya pagtulad sa masamang tao noong panahon niya. Kahit na napapalibutan siya ng mga taong halos lahat ay masuwayin at gumagawa ng masama, pinili niyang mapaiba at manatiling tapat kay Jehovah. Ang ikalawang paraan ay nang atasan siya ni Jehovah na maging propeta. Kahit mararahas po yung mga taong paghahatiran niya ng mensahe ng paghatol at nalagay sa panganib ang kanyang buhay, buong tapan pa rin niyang ipinahayag ang mensahe ni Jehovah. Yun. Thank you. Dito tayo sa alamin. Sinasabi sa Biblia na pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ni Jehovah. Ano ang ibig sabihin nito? Sister Pangilinan. Yung banal na pangalan ni Jehovah ay ginagamit na sa pulpa noong pasimula ng kasaysayan ng tao. Kaya gaya ng sinabi ng ilang scholar ng Hebreo, nangangahulugan lang ito na ito yung panahon na sinimulang gamitin ang pangalan ni Jehovah ng may paglapastangan. Thank you. Tama yun. Paano naman o gaano naman ka-espesyal ang atas na natanggap ni Enoch at paano niya iyon nagawa? Batay sa binasa nating mga teksto. Brother Espijo. Kung papansinin natin, binigyan ni Jehovah isang mabigat na mensahe ng paghatol upang ipahayag na may katapangan ang kanyang atas na binigay nga ni Jehovah. Thank you. Sister Banigan. Si Enoch yung masasabi natin na kauna-unahang tapat na propeta ng Diyos na binigyan ng Diyos na Jehovah na magpahayag ng mabigat na mensahe ng paghatol na ipapahayag niya sa mga tao. May katapatan niyang isinagawa yung atas na ito kahit na yung mga tao noon ay salansang, lapastangan at di maka-Diyos. At nagawa niya ito dahil sa tulong ng Diyos na Jehovah. Ayun. Si Enoch pala yung kauna-unahang propeta ng Diyos na naging tapat. Inatasan ni Jehovah. Kaya talagang espesyal, no? At bakit naman masasabing alam na ni Enoch bago pa siya maging propeta na masusubok ang kanyang lakas ng loob? Sister Baren. Dahil alam na ni Enoch yung hula ni Jehovah sa Eden tungkol sa pagkapuot sa pagitan ng mga lingkod ng Diyos at ng mga sumusunod kay Satanas. Alam din niya ang nangyari kay Abel na pinatay ni Cain dahil sa pagiging tapat. Kaya bago pa siya maging propeta, alam na niya yung paninindigan sa panig ni Jehovah ay maaring magdulot ng pagsalansang at panganib. Okay, thank you. Doon sa larawan, napansin niyo ba mga kapatid? Sino ang gustong magbigay ng komento sa larawan? Sino yun nandyan sa larawan? Dito sa aklat, ha? Okay, Sister Tio? Makikita po sa larawan na pinag-iisipan ni Enoch yung mga pangyaring naranasan po ng kanyang mga ninuno. Doon po sa first picture, nandyan po yung kerubin na nagbabantay at yung nagliliyab na espada. Sa ikalawa naman po si Cain na nakatayo sa tabi ng katawan ni Abel matapos niya itong patayin. At doon po sa ikatlo, yung matanda na po sina Adan at Eva. Nakatulong po yun kay Enoch yung pag-iisip dito para maunawaan niya na mula pa noong pasimula ay may pagkapuot na sa pagitan ng mga naglilingkod kay Jehovah at ng mga sumusunod kay Satanas. Kaya bago pa man po siya maging propeta, batid na niyang ang paninindigan sa tunay na pagsamba ay mangailangan ng lakas ng loob. Tama. Salamat sa sagot na iyon. Ngayon, paano natin mapapatunayan na hindi dinala si Enoch sa langit gaya ng iniisip ng iba? Sister Brother Miliano.
Bago po kasi mangyari yun, sinabi po dun sa Biblia na bago mamatay si Enoch, tumanggap siya ng patotoo na lubusan niyang napalugdan ng Diyos. So, ibig sabihin, meron ng glimpse na ipinakita kay Enoch bago pa siya mamatay noon. Kaya malamang sa malamang, ito yung pangako ng Diyos na Jehovah na kasama siya na mabubuhay doon sa paraisong lupa na ipinangako ng Diyos na Jehovah para sa ating lahat. Thank you. Ngayon, dito tayo sa gawin ang mga natutuhan mo. Kailan posibleng mas kailangan ng lakas ng loob para mangaral? Ayun. Kailan? Sister Serdan. Angel. Kapag nangangaral po tayo dun sa mga taong alam po nating tutol o walang interes po sa mensahe ng Biblia, kapag nangangaral din po tayo sa mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho o kaklase dahil baka po mapahiya naman po tayo o ma-reject. Or doon naman po sa mga teritoryo na may pag-uusig o pagbabawal. Tama. Ano? Ngayon, paano makakatulong sa iyo ang halimbawa ni Enoch? Tingnan ang larawan B. Ayun. Paano? Okay, Sister Theo. May kita po sa picture na nakasimangot yung katrabaho niya, katrabaho po ng brother, pero bagamat ganun, hindi pa rin po nag-atubili yung brother na buong tapang siyang lapitan para imbitahan sa pulong. Hindi rin po siya nagpahadlang doon sa mga katrabaho niyang tumatawa sa likuran. Kaya naman may kita po dito na katulad ni Enoch, hindi po niya hinayaang manaig yung takot o ang pagsalansang ng mga tao. Sa halip nagpakita po siya ng lakas ng loob dahil nagtitiwala siyang palalakasin siya ni Jehovah upang patuloy na maipahayag ang mabuting balita. Tama, no? Kaya harinawa, matular natin si Enoch sa mga tagpo na ganyan, no? Ang isa pang tanong, ano ang nararamdaman ni Jehovah kapag nagpapakita ka ng lakas ng loob para makalakad na kasama siya? Sister Cabanas. Napapasaya po natin ang puso ni Jehovah, nalulugod siya sa atin at napapatunayan din natin ang katapatan natin sa Kanya. Tama. Talagang mapapasaya natin si Jehovah. Ngayon, paano mo pa matutularan ang lakas ng loob ni Enoch? Sister Barin. Yeah. Yung paninatili pong tapat kahit iba yung ginagawa ng karamihan, kadalasan sa lugar ng trabaho, sa school, o kaya yung mga relatives na hindi ka pananampalataya, sinishare natin yung ating natututunan at hindi natin kinakahiya yung pagiging saksi ni Jehovah. Tama. And si Cham Cham? Sasabihin ko po sa mga classmates ko tungkol kay Jehovah. Very good. Tama. Okay, dito tayo sa malagang pag-isipan. Ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sister Pambid? Na pinoprotektahan ni Jehovah yung kanyang mga lingkod katulad ng ginawa niya kay Enoch. Tama. Ano naman ang koneksyon ng ulat na ito sa layunin ni Jehovah? Sister Katantan. Kapag inuuna po natin yung kaharian, kahit po may mga pag-uusig, mahirap mangaral,
napaparangalan po natin si Jehovah at ipagbabagong puri yung kanyang pangalan. Tama. At ano ang itatanong mo kay Enoch kapag binuhay siyang muli dito sa lupa? Mayroon daw tatanong si Lucas? Nagpapatulong ako sa house to house. Okay. Ano yan? Paano? Papatulong po ako sa house to house. Ay, okay. Nagpatulong. Very good. Meron pa? Sino may tanong pa? Brother Espejo. At tanong ko lang bakit walang ipinakilala siyang asawa. Wala siyang binanggit dito na asawa. Ano pa? Meron pa? Anong gusto niyong itanong kay Enoch pag binoy muli? Sister Pambid Shiba. May mga detalye po kasi na hindi pa iniulat. Katulad halimbawa nung ano yung uri ng mga pag-uusig na humantong sa pagdidesisyon ng Diyos na Jehovah na siya ay itago sa kamatayan. At kung baka interesado rin po tayong malaman kung paano ba siya namatay. Yun. Ganda, no? Brother Meliano. Hindi kasi dinitalye rin dito kung ano yung mga pinatotoo sa kanya ng Diyos na Jehovah nung time bago siya mamatay. Kaya baka pwede nating alamin yun kapag binuhay na siyang muli. Ano yung mga shinare sa kanya ni Jehovah bago mangyari yung mga bagay na yun. Ayun. Ang ganda. Meron pa? Sister Baren. Shin. Paano po kaya siya naging tapat sa kabila ng masasamang impluensya po sa paligid niya? Ayun. Ang ganda rin ng tanong ni Sister Baren. Meron pa kayong ibang tanong? Sister, yung nanay. Nanay ni Sister Baren. Anong naramdaman niya nung magkasala si Adan? Ayun. Kano-ano niya ba si Adan kung halimbawa ikukumpara sa ating henerasyon? Nakita niyo ba? Pang-ilan si Enoch kay Adan? At bali, kano-ano na niya? Brother Spinola? Di bali, lolo na niya. Tama. So, lolo niya si Adan. Kasi uugod-ugod na si Adan nung malaki na si Enoch. Ibig sabihin, nagpang-abot sila. Ang ganda ng mga punto o tanong ng mga binanggit ninyo. So, pwede niyong ihanda pag binuhay muli itong si Enoch. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Banikid, sa bahaging yon. Okay, so dito natatapos mga kapatid yung ating pagpupulong ngayong gabi. Nais ba ninyong i-share kung ano yung inyong napahalagahan sa ating pag-aaral? Sister Moscosa? Sa video po kanina, napahalagahan ko po na mahalagang magpakita ng interes sa kausap natin dahil nagpapakita po ito na naintindihan natin ang sitwasyong kinakaharap nila at handa tayong makinig at tumulong sa kanila. Sa ganitong paraan din po, mas magiging comfortable silang magsabi ng kanilang saloobin. Oo, magandang punto yun, no? Nakita natin kanina dun sa video. Sister... Kagaya po ni Jeremias, kinakabahan din si Jeremias na mangaral sa mga tao. Nararamdaman din natin yan kung minsan. Pero sa tulong ni Jehovah, dahil umasa po si Jeremias kay Jehovah, kaya nagawa niya pong mangaral. Salamat po, Sister Garland. Okay.
Meron pa? Brother Alburo. Napakahalaga na layo nating tandaan itong binanggit sa Mika 6:8. Sinabi niya sa iyo, o tao, kung anong mabuti, kung ano ang hinihiling sa iyo ni Jehova, ang maging makatarungan, ibigin ang katapatan, at maging mapagpakumbaba sa paglakad na kasama ng iyong Diyos. Kaya atin lang isipin na tayo kay Jehova. Maraming salamat po. Sige, isa na lang kay Sister Babares. Sa pamumuhay po bilang Kristiyano, napahalagan ko po yung pakikibagay ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto 9:22 at 23 po kasi, ginawa niya po yung pakikibagay para sa mensahe, para sa lahat, para mailigtas po yung mga interesadong tao at yung alang-alang po sa mabuting balita kasi mahal na mahal niya po ang Diyos na Jehova at gusto niya po na marinig ito ng lahat. Salamat. Nagtaas kanina si Sister Moscosa? Pahalagan ko po yung makapangyarihang Diyos si Jehovah dahil kayang-kaya niya pong gawing posible yung isang bagay na imposibleng mangyari para maprotektahan po yung tapat na lingkod niya at para maisagawa din po yung kanyang layunin. Maraming salamat. Siguradong marami tayong napahalagahan mula doon sa ating pagpupulong ngayong gabi. At napaalala sa atin kung gaano kahalaga yung atas natin na mangaral. At kailangan talaga nating merong lakas ng loob para magampanan natin itong atas nito. Tulad ni Jeremias. At yung lakas ng loob niyon ay nagmumula sa Diyos na Jehovah. At nakita din natin na mahalaga na para maging epektibo tayo doon sa ating gawaing pangaral, marunong tayong makibagay at magpakita ng personal na interest doon sa mga nakakausap natin. So next week, ano naman yung mga mapapag-aralan natin? Makikita natin kung gaano ba kahalaga yung mabubuting pastol sa bayan ng Diyos na Jehovah. At makikita din natin kung paano naging isang mabuting pastol yung lupong tagapamahala. So yan yung mga ilan doon sa maabangan natin sa ating pag-aaral sa susunod na linggo. Okay, so dito natin tinatapos yung ating mga pagpupulong. Sasara natin yung ating pagpupulong sa pamamagitan ng pansarang awit. Pagkatapos ay tatawagin natin si Brother Ferdinand Gaton para sa pansarang panalangin. So awitin natin ang song number 31, Lumakad na Kasama ng Ating Diyos. Kung handa na kayo, sabayan natin ang himig.